susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Dahil sa makabagong teknolohiya, tila nakalimutan na raw ng maraming kabataan ang pagbabasa. Sa dami ba naman ng social media sites? Nariyan ang Facebook, Twitter, at Instagram. Ito na ang karaniwang pampalipas oras ng mga kabataang Pinoy. Ngunit dahil sa mobile application na Wattpad, tila naremedyohan na ang problema sa kawalang gana ng mga kabataang Pinoy sa pagbabasa. Muling nanumbalik at naengganyo sa pagbabasa at pagsusulat ang mga kabataang Pinoy. Sa pamamagitan ng Wattpad.com, maaari nang magbasa, magsulat at makipagpalitan ng kuro-kuro at mga kwento online. Patok sa kabataang Pinoy ang mga Taglish fiction o katang-isip na mga kwento. Madalas na genre ng mga ito ay romance, comedy at horror. Ito ay purong katang-isip o maaari ring may pinaghahandugan na tao ang manunulat. Dahil sa naging popular ang mga Taglish fiction stories, ang publishing companies tulad ng Sycom at Summit Books ang ilan sa mga naglalathala ng mga ganitong uri ng libro. Ngayon, hindi na online o soft copy, kundi meron na ding mga hard copy books na mabibili sa iba't ibang bookstore kung saan mayroon pang Wattpad section ang mga ito. Halina't samahan ninyo kami sa pagtuklas ng mga sagot kung paano nakatutulong o hindi ang mga babasahing ito sa mga kabataang Pinoy. Ano nga ba ang fiction? Ang fiction ay ang mga uri ng babasahin, periodiko o anumang uri ng libro na hindi makatotohanan o walang pawang pruweba upang ito ay masabing totoo. Ito ay batay lamang sa imahinasyon o katang-isip ng may akda. Noong ika-11 ng Abril, nagsagawa ng book signing ang Gold Rising 4 Bringing Books to Life sa SM Fairview, kung saan layunin nitong ipakilala ang mga bagong henerasyon ng manunulat. Kasama na din dito ang pakikisalamuhan ng mga manunulat sa mga mababasa. Karamihan ng dumalo sa nasabing okasyon ay kabataan. Ito ay nagpapakita na ang mga babasahing ito ay patok sa kanilang panlasa. Samot-saring opinyon mula sa iba't ibang tao ang lumitaw nang simulang maglathala ng mga ganitong uri ng libro. Naniniwala ang ilan na may positibo at negatibong epekto ang Wattpad Taglish fiction books para sa kabataan. Sa classmate kong si Nina. Kasi fan siya ng pop fiction. 3 years, 4 years na. Then nalaman ko ang pop fiction noong 2014. Wala kasi, sobrang hilig ko magbasa ng mga story, ng iba't ibang story kasi gusto ko malaman kung ano yung iba't ibang story ng ibang tao, kung paano sila nabubuhay, ganito. Gusto ko yung, ang hilig ko lagi mag-imagine ng mga story na nangyayari. Kaya, gusto ko. Nagustuhan ko ang pop fiction kasi nakaka-entertain and nakakawala ng stress dahil sa school. Kasi minsan nagpapagawa yung mga prof ng mga story, tapos yung, katulad sa essay, kung ano yung sulat sa mga essay, parang nakakatulong sa akin, parang mas nakakatulong. Ang pop fiction. Sa positive side po, mas na-enhance ko ang skills ko sa reading and understanding, and natutunan kong maging ayos and mas lumawak ang aking imagination. Kasi yung Taglish, syempre Filipino ako, tapos medyo mainap ako sa English. Mas naiintindihan ko yung Taglish, mas damang-dama ko kaysa sa pure English. Yun na, mas naiintindihan ko talaga yung Taglish. Kasi yung minsan, yung pure English, merong mga sobrang, parang mga hindi ko kalala na English. Tatanong ko pa kunwari sa mga magaling mag-English. Ano Tagalog na ito, ganyan. Tulad na Translating the Gangster, tapos yung part 1 hanggang part 8 ng Talk Back in Your Dead, tapos Daya ng Pangit. Kasi yung story na yun, mga naiyak, kinilig, natuwa, nakasal, nainis. Damang-dama ko talaga yung ginabasa. Kapaborito. Ang pinaka-paborito ko po ay ang
A Wife's Cry na Uri ay Sizzle na pinublish ng Summit Publishing Books galing from Sa akin, okay siya para sa akin kasi lalo na kapag as a journalist, pag ka sa mga issues na alam mo yon na seryoso, tapos magbabasa ka pa rin ba ng, yung sa pag nasa-Taglish. Sa Taglish, sa akin okay lang din kaso pag yung madalas na parang pag nagiging konyo, hindi na nakakainis na siya, nakakainis na basahin. Pero kung paminsan-minsan lang naman, kasi minsan mas maganda kung samahin ng Taglish kasi minsan hindi mo may relate sa English ganyan, so kailangan mo talagang explain sa trabaho. Kasi meron din itong beneficyong makukuha yung gumagamit gaya ng naman. Sa pag nagre-relax ka, ganyan, gusto mo magbasa ng mga story na madaling basahin. Sa isang banda naman, pwede din namang ang paggamit ng Taglish or halong Filipino or Tagalog at English ay isa rin namang paraan ng pagpapalawak ng bokabularyo ng isang tao. Pero as a reading teacher, okay. Kasi any language that you read, okay siya. Kasi the fact is, you have to read. So whether in any language, basa ka. Because reading, reading skills ay dapat na ma-enhance kasi it broadens your idea of the world, it broadens also your vocabulary and also your comprehension. So whatever language you read, whether Filipino, Tagalog, a combination of both, okay lang sa akin. Kaya lang. Books ngayon na combined yung Siguro yung una, kasi unahin natin yung aspeto ng dynamic na wika sa Taglish. Kasi magamit yan, tingin ko, kaya na tinatanong mo, dalawa yung pwede natin epekto. Kasi unang-una, kapag sabi nga, kapag daw hindi pag-aanong binasa ang nagbabasa sa isang nakasanayang wika niya, so medyo may panganib sa pagkatuto ng pangalawang wika. Kasi maaaring yung paghahalo ng wikang ginagamit niya kapag nakasanayan na niya ay naging dahilan kung bakit mas hindi niya epektibong magamit ng hiwalay ang nasabing dalawang wika. So, sa isang banda naman, pwede din namang ang paggamit ng Taglish or halong Filipino or Tagalog, dalawa yung pwede maging epekto. Kasi unang-una, kapag sabi nga, kapag daw hindi pag-aanong binasa ang nagbabasa sa isang nakasanayang wika niya, so medyo may panganib sa pagkatuto ng pangalawang wika. Kaya lang, as an English teacher, of course, that's okay because you are not mastering the language, the second language. So dalawang objective. Mastery of the language or the comprehension enhancement. So alin ang objective mo? And then, okay, as an English teacher, of course not. Kasi I must stand on a firm basis. English is English, pure English. But, ano naman yung but? Since we are a second language learner, it is not now a phenomena, hindi na phenomena yung mag-Taglish. Okay? Because that is already a fact. That we, as a second language learner, we easily switches from our own language to a second language and go back and forth. It's a natural phenomenon. Tagalog, syempre mahal ng sariling wika. Kasi I have nothing against dun sa paggamit ng Taglish kasi ang language buhay yan it's ever evolving. So, hindi mo pwedeng sabihin na Pilipino lang, ito lang. Eh di sana hanggang ngayon, pag tayo ay nagkikita-kita, tayo ay pupunta ka sa kapitbahay mo, ako'y mangangahanggan sa aking kapitbahay. Pupunta ka na sa kapitbahay mo. So, nag-evolve kasi yung language. Pati nga yung mga gaming ko ay ina-adapt natin, gano'n. So, I see nothing wrong with that. Eh, syempre, you read in English constantly. Yun ang tanong. It should be constant or a regular reading. 10 to 15 minutes reading time every day will help you more. Ang masasamang epekto ng paggamit ng Taglish. Ayun nga, kagaya ng nabanggit mo, pwede kasi yun pag talagang hindi ka pagbihasa, di ba? Actually, kung natatandaan niyo yung ating napag-aralan sa Filipino 101 na patakarang edukasyong bilingual, nasabi ko nga sa inyo, ito ang pinahinatnan ng marami sa atin, parang half-baked, palibot lang sa English, yung iba ay kalahati lang din ang, hindi naman kalahati, kundi kumbaga, hindi ganoon ka kasanay or kabihasa sa paggamit. Siguro ang pwedeng maging solusyon ay una, dapat talaga na makasanayan muna natin, magbihasa muna tayo dun sa ating unang wika, tapos saka natin subukang pag-aralan at magbihasa sa pangalawang wika na gusto natin matutunan. At kung merong pagkakataon na kailangan natin na
ipakita yung formalidad sa paggamit ng wika, makatutulog na gumamit tayo ng isang espesipikong wika. Pero Sa mga nakalap naming impormasyon sa iba't ibang tao, masasabi namin na mayroon ngang positibo at negatibong epekto ang pagbabasa at paggamit ng Taglish fictional stories. Kung ating pag-uusapan ay ang aspekto ng edukasyon at akademiko, ang mga Taglish fictional stories ay hindi angkop sa larangang ito. Nagpapatunay lang ito na ang Taglish ay hindi na bago at ang ating wika ay buhay. Depende sa lawak ng isip ng tao kung paano niya iuunawa at masusolusyonan ang mga dulot nitong negatibo. At sa kabilang banda, kung gagamitin ito sa pagpapalawak ng bokabularyo, imahinasyon at komprehensyon, ang mga ito ay makakatulong upang magbigay aliw at magkaroon ng produktibong pampalipas oras.